Magandang araw, Ingkong. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Kaloy. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay isang karanasan ng isa kong kaibigan na nagngangalang Lito. Kaarawan ng tiyo ko, kaya naroon ang mga barkada niya at si Lito. Dahil matagal pa bago magsimula ang kasiyahan, naisipan na muna magkwento ni Lito nang naging karanasan niya nung minsan siyang magbakasyon sa Negros at naisipan nilang umakyat sa bundok. Bata pa lamang daw si Lito, hilig na niya ang kalikasan at sa tahimik na lugar. Binata na si Lito na maisipan siyang isama ng kanyang ama na umuwi muna sa Negros upang magbakasyon at dahil na rin kaarawan ng kanyang lola. Sobrang tanda na ng lola ni Lito, ngunit malakas pa. Manggagamot rin daw yun at matagal na nilang hindi nakakasama. Nang marating na nila ang kanilang lugar sa Negros, naging maayos at masaya ang salubong sa kanila ng taga roon. Yun nga lang, masyado talagang malaki ang angka nila Lito. Kaya naguguluhan siya dahil hindi siya sanay sa ingay. Mabuti naman at nakasundo raw niya ang isa niyang pinsan na si Gabo. Ito na ang naging kasama niya palagi. Gabo, nakikita mo ba yun? Ang ganda, no? Punta kaya tayo sa bundok na yan. Naku, Lito. Alam mo namang bawat galaw natin, kailangan natin ng pahintulot ni Lola, hindi ba? Sa tingin ko, hindi tayo papayagan eh. Subukan natin. Gusto ko talagang marating yun eh. Napakaganda kasi. Sige, mamaya pag wala nang ginagawa si Lola, para makapagpaalam tayo na maayos. Pagkatapos namin mag-usap, pumasok na kami sa loob ng bahay. Agad ko namang nakita si Papa at saktong tinawag ako nito. Lito, halika nga. Bakit po pa? Narinig ko usapan niyo kanina ni Gabo. Gusto mong pumunta sa bundok na yan? Opo pa. Alam niyo namang hilig ko sa mga ganyan eh. Nako, dapat pag-aakyat ka dyan, handa ka. Marami kasing nilalang na nakaabang dyan. Kung hindi engkanto, baka aswang. Naku, Papa. Paano naman magkakaaswang dyan sa bundok na yan? Eh, tignan mo naman, oh. Napakaganda, oh. Halatang walang bahid ng kababalaghan dyan. Ay, naku, anak. Alam mo ba nung kabataan ko, maraming mga ngasong nawala dyan. Kahit anong hanap ang gawin nila, wala silang nakita kahit anong bakas. Pero nung lumipas ang isang araw, nagulat na lamang ang mga tao rito dahil natagpo na nilang nakasabit sa puno yung mga bangkay. Butas ang tiyan ng mga yon. Weh, tinatakot mo lang ako, pe. Di naman ako naniniwala sa mga ganyan-ganyan. Bahala ka. Pero kung ako ang tatanungin mo, hahayaan ko kayo ni Gabo na pumunta ron. Basta wag lang kayong lalayo sa bukana. Baka mamaya may humabol sa inyo doon. Talaga pa? Hindi na namin kailangan magpaalam kay Lola kung ganon? Agad tumakbo si Lito at hinanap si Gabo. Agad niyang ibinalita sa pinsan na pinayagan siya ng kanyang ama, kaya hindi na nila kailangang humingi ng pahintulot sa kanilang lola. Napagkasunduan nila na kinabukasan sila aakyat ng bundok. Binabuti rin nilang magdala ng pangdepensa kung sakaling may mabangis na hayop na umatake sa kanila. Bahala kasi nilang magtagal sa taas ng bundok para na rin makapagkwentuhan sila na maayos at makalayo sa ingay. Kinabukasan, tanghali na silang nagising ni Gabo, kaya dali-dali silang kumain at naligo para makapaghanda na papunta sa bundok. Ganadong-ganado sila doon at sabik na sabik. Nagdala sila ng pinatulis na kawayan. Tag-isa sila at ng tubig na maiinom.
Nang matapos nilang maihanda ang lahat ng pangangailangan nila, lumabas na sila ng bahay at sinimulang tahakin ang daan patungo sa bundok. Habang naglalakad sa kalye, may napansin silang nagtitinda ng balot sa gilid. Naisipan nilang bumili para pandagdag baon nila. Humingi na rin sila ng asin. Laking gulat nila dahil sobrang daming asin ang ibinigay sa kanila ng magbabalot. Namasaya naman nilang tinanggap dahil masarap talagang kumain ng balot kapag may asin. Nang marating nila ang paanan ng bundok, hinanap nila ang daan paakyat. Nang makita nila, sinimulan na nilang lumakad doon. Hindi pa sila nakakalayo, ay nakikita na ang kaliwalasan ng paligid at sobrang gandang tanawin. Hapon na nang marating nila ang tuktok ng bundok. Kaya ang habol na lamang nila noon ay mapanood ang paglubog ng araw. Grabe, Lito. Napakaganda pala rito. Mukhang hindi ko pagsisisi na sumama ako sa iyo, ah. Oo nga, Gabo. Sobrang tahimik din. Kahit papano, makakalayo tayo sa ingay. Lito, tingnan mo, oh. May kubo. Mukhang walang tao, ah. Tara, dun tayo. Wika ni Gabo habang tinuturo sa bandang itaas ang isang tagpi-tagping kubo. Mamaya na tayo pumunta ron. Panoorin muna natin ang paglubog ng araw. Tara na! Sige na nga. Agad silang lumapit sa kubo. Tao po! Tao po! Meron po bang tao rito? Hindi nga sila nagkamali dahil wala ngang tao roon. Nagdesisyon silang dalawa na sa kubo na yon magpalipas ng gabi. Kahit naman hindi sila nakapagpaalam ng maayos sa papa ni Lito, alam naman noon kung nasaan sila. Tuwang-tuwa ang dalawa sa naisip nilang ideya. Kaya agad nilang ibinaba ang kanilang mga daladala at naupo sa labas ng kubo. Doon na nila pinanood ang paglubog ng araw. Sobrang ganda talaga ng tanawing yon. Baya-baya, naisip na nilang pumasok sa kubo. Mainam at hindi sila pinahirapan dahil bukas ito. Agad nilang nakita ang ilang mga gamit na parang pinabayaan na lamang at nakakahangang may maganda itong higaan. Kaya sa tingin nila ay pahingahan lamang ang kubong yon. Walang ilaw, madilim ang buong paligid. Tanging tunog lamang ng mga kulisap at mga insekto ang kanilang nadidinig. Umupo sila sa higaan at nagkwentuhan. Alam mo, Gabo, pangarap ko magpatayo ng bahay sa bundok eh. Parang ganito. Malayo sa tao, malayo sa ingay. Maganda yung pangarap mong yan. Tuloy mo lang. Tara, kain na muna tayo. Asa na ba yung balot? Heto, ang daming asin ah. Mag-ingat ka, baka sumobra ang lagay mo. Kumain ang dalawa at pagkatapos ay nahiga na at nagkwentuhan pa rin sila. Maya-maya labang ay inaantok na ang dalawa. Naging malalim ang tulog nila dahil sa sobrang sarap at lamig ng simoy ng hangin. Mga bandang 9:00, naalimpungatan si Lito dahil sa naririnig niyang igay na nagmumula sa mga tuyong dahong natatapakan na naglalakad sa labas. Parang paikot-ikot ang nilalang sa labas ng kubo. Kaya nakiramdam si Lito. Nakarinig siya ng hingal at pag-angil. Iba't ibang ingay ang nadidinig niya at sinundan pa yon ng pagkalmot sa dingding habang umiikot-ikot ang nilalang sa kubo. Kinabahan ng husto si Lito noon
dahil alam niya sa sarili niya na hindi ordinaryong hayop ang gumagawa ng ganoong kilos. Kaya mas lalo pa siyang nakiramdam. Narinig niyang tumigil ang nilalaka, pero ramdam ni Lito na nasa tapat na yon ang pintuan. Wala na siyang sinayang na oras. Niyugyug niya ng niyugyug si Gabo hanggang sa magising yon. Ano ba, Lito? Ano bang problema? Shhh! Huwag ka maingay. May nadidinig ako sa labas. Kanina pa palakad-lakad doon. Natatakot na ako dahil... Naputo lang sasabihin ni Lito na may sumusubok bumukas ng pintuan. Niyuyugyug nito ang pinto at talagang desididong pumasok. Agad bumalikwas ng bangon si Gabo at sabay nilang dinampot ang pinatulis na kawayan. Baka aswang yan, Lito. Yari tayo niyan. Shh! Huwag naman sana, Gabo. Baka kung anong klaseng hayop lang yan. Hindi naman totoong aswang, hindi ba? Malalaman natin pag bumukas na yung pintuang yan. Naging alerto ang dalawa habang kabadong nag-aabang sa paglitaw ng nasabing nilalang. Laking gulat ng dalawa nang bumagsak ang pintuan. Pero hindi nila makita kung ano yon dahil sobrang dilim. Ngunit dinig nila ang nakakapanindig balahibong hingal nito at ang napakasangsang na amoy. Sinong nagpahintulot sa inyong pumasok sa bahay ko, mga bata? Garalgal at galit na wika ng aswang. Bakit? Sino ka ba? Sagot naman ni Gabo. Mainam nga't nandito na kayo para hindi na ako dumayo pa sa kabilang bayan upang humanap ng makakain. Manong, sandali lang. Wala naman kaming ginagawang masama eh. Uuwi na po kami. Pangako, hindi na po kami babalik dito. Takot na wika ni Lito. Uuwi? Walang uuwi! Dito lang kayo! Sa akin na kayo ngayon! Hindi man nila makita, ramdam nila ang paglapit sa kanila ng aswang. Pero bago pa yon makalapit, sina Lito at Gabo, hawak ang mga gamit. Sabay silang tumalon sa bintana palabas ng kubo. Aray! Lito! Yung pa ako! Sigaw ni Gabo na halatang namimilipit, kasunod ng sigaw ng isang pag-angil ng halimaw. Gabo! Nasaan ka? Tulungan mo ako, Lito! Malapit na siya! Akin ang mga kamay mo! Hanggang sa nakapa ni Lito ang kamay ng nakatumbang si Gabo at tinayo niya ito. Tara na, Gabo! Baka maabutan pa niya tayo! Inakay niya si Gabo at dahan-dahan siyang lumingon. Ganoon na lamang ang pagkasindak ni Lito nang makita ang dalawang bolang pula na mistulang mga mata na nakatitig sa kanila. Pilitin mong maglakad, Gabo! Kundi mamamatay tayo! Ang sakit, Lito! Iwan mo na lang ako dito! Pakisabi kina nanay na mahal ko sila! Nagpapatawa ka ba? Hindi kita iiwan dito! Mabilis na naglakad ang dalawa papalabas sa liblib na lugar na yon. Ang akala nila ay ligtas na sila. Ngunit laking gulat nila nang biglang lumitaw sa may harapan nila ang aswang. Takot man at nangangatog, kailangang lumaban ni Lito. Dahil kung hindi, pareho silang mamamatay. Ibinaba ni Lito si Gabo at isinandal sa puno. Habang hinahanda ang sarili,
na hawak ang pinatulis na kawayan. Papalapit na ang aswang sa kanila. Hindi nga nagkamali si Lito. Naaatakin siya nito. Hinampas ni Lito ang aswang. Tinamaan ito sa may tenga. Dahilan para umagos ang dugo. Napaungol sa sakit ang aswang at lalong nagwala yun sa galit. Agad namang nakaganti ng kalmot ang aswang. Tinamaan sa tagiliran si Lito. Dama nito ang pagkapunit ng kanyang balat at pag-agos ng mainit niyang dugo, kasabay ng pag-angil ng aswang. Sinabi ko na sa inyo, hindi kayo pwedeng umalis! Hindi mo kami mapapatay, aswang! Akbang susunggab ang aswang pero naunahan na naman yun ni Lito. Sa braso naman ito tinabaan at makikitang napuruhan ito. Yung pinakatulis kasi ng kawayan ang tumama sa kanya. Namilipit ito sa sakit at umalulong na parang aso. Nakakita sila ng pagkakataon para tumakas. Kaya tumalikod na si Lito para akayin si Gabo. Ngunit nung paalis na sila, agad siyang sinunggaban ng aswang. Dahilan para matumba siya. At umaibabaw yun sa kanya. Makikitang tuwang-tuwa ang aswang sa kanyang ginagawa. Habang si Lito'y hindi na makagalaw dahil sa takot. Kitang-kita niya ng malapitan ang malademonyong wangis ng aswang. Inangat nito ang kanyang kamay. At nakita ni Lito ang napakatulis nitong kuko na akmang isasaksak na sa kanya. Nang biglang napatigil ito at parang baliw na sumigaw. Nagpatuloy sa pagsigaw ang aswang dahil sa sakit na nararamdaman ito. Sa kabilang banda, ginamit pala ni Gabo ang natirang asin na dala nila para sa balot. Bawat kurot ng asin, ibinabato niya roon sa aswang. Kahit nangihina, pinilit bumangon ni Lito at pilit na inakay si Gabo palayo. Sinamantala nila ang pagkakataong hindi makagalaw ang aswang. Agad nilang tinahak ang daan pababa at naghanap ng matataguan. Ngunit bigo silang makahanap. Kaya lumakad na lamang sila ng mabilis. Ramdam nilang humahabol ang aswang dahil nadidinig nila ang bawat hakbang at angil nito sa malayo. Wala na silang pagpipilian kundi ang piliting maglakad ng mabilis. Dahil wala na rin silang dalang kahit anong panangga sa aswang. Ramdam nila na malapit na silang abutan nito. Dahil papalapit sa kanila ang mga yabag nito. Kaya napapikit na lamang si Lito at napausal siya ng dasal. Panginoon, tulungan niyo po kami. Huwag niyo po kaming hayaang mapahamak. Iligtas po kami sa aswang na humahabol sa amin. Pagbulat niya, nakita niya ang isang grupo ng mga kalalakihan sa di kalayuan na may dalang mga lampara na tila hinahanap sila. Nagsisisigaw ang dalawa habang umiiyak dahil sa takot. Saklolo! Saklolo! Nandito kami! Saklolo! Tulungan niyo kami! Tulong! Dito! Tumakbo papunta sa kanila ang mga kalalakihan. Kasama pala doon ang papa ni Lito. Napaupo ang dalawa sa lupa habang umiiyak. Akala talaga nila na yun na ang katapusan nila. Sinubukan namang tugisin ng iba ang aswang.
ngunit hindi na ito nakita pa. Pag-uwi nila, ikinuwento ni Lito ang lahat ng mga nangyari sa kanila. Kaya agad bumalik ang papa niya kasamang ibang kalalakihan sa bundok para sunugin ang nasabing bahay ng aswang. Magmula doon, hindi na ulit sila nagtangkang umakyat sa bundok na yon at naniwala na sila sa mga sinasabi ng matatanda. Kung noong una pa lamang nakinig na sila, hindi na sana nila nakainkwentro ang aswang sa bundok. Mga awit, Kapitulo 18, versikulo 1 hanggang 3. O Yahweh, Ika'y aking minamahal. Ikaw ang aking kalakasan. Si Yahweh ang aking batong tanggulan, ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan, tagapag-ingat ko at aking sanggalang. Kay Yahweh ako'y tumatawag, sa aking mga kaaway ako'y inililigtas. Karapat dapat purihin si Yahweh. Alright, shout out po tayo kay Red Rivera. Red, welcome na welcome ka rito. Maraming salamat sa pag-subscribe. Shout out kay Chibi KD Vitancor. Boss Chibi, thank you. Kay Lord Olaivar. Boss Lord, maraming salamat. Siyempre kay Densyo. Dens, thank you ha. Maraming salamat sa suporta. Kay Bianca. Thank you Bianca. Kay Resi Madrid. Thank you Resi. Kay Luis Way. Luis, thank you. Kay Chelo Yummy. Che, maraming salamat ha. At syempre kay Manay Nora at Lolo Ben na laging nakikinig. Manay Nora, Lolo Ben, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng suporta nyo and God bless po.